Isang bagay yung may problema ka sa pera, pero 'pag nagkaproblema ka sa pera nagsasanga-sanga na yan. Okey, okey. Puwedeng unlimited yung kitain mo. Minsan kahit tulog ka kumikita ka, 'di ba? Yun nga lang ang success rate ng business maliit, bisyo. Yan ang unang-unang papatay sa income mo, bisyo. Kung may pinakamalala diyan, yun yung 'wag na 'wag mong papasukin dahil masisira ang pag-iisip mo. Good day. Ngayon pag-uusapan natin, pinakamalalang sakit. Malalang sakit talaga na natatawa ka. Ayun, ang, sakit ay sakit sa bulsa. Kaya nga grabe po ito, milyong-milyong Pilipinong sa Pilipinas ay namomroblema sa sakit sa bulsa. Pero ngayon, ay isa pang topic natin ay sino ba talaga si Sir Glenn Dimandal? Take it on. Okey. Ayun, basically ano po, mag-business partner kami ni Doc Anthony. Pero before nun, may maliit akong negosyo. Yung digital marketing agency ang tawag sa kanya. Basically, gumagawa kami ng mga websites, mobile apps, tapos, nagma-manage kami ng advertising ng mga kumpanya dito sa Pilipinas tsaka sa abroad. Pero bago yon, siyempre nag-umpisa rin ako na nakipagtrabaho, nag-oopisina sa Ortigas, sa Makati, mga gano'n. Pero ang background ko po, hindi naman ako pinanganak na, may kakayahan financially. Hanggang ngayon 'di ko pa rin naman masasabing may kakayahan talaga ako. Pero kami po talaga, lumaki kami sa hirap, as in baryo sa Pampanga. Yung parents namin struggling, Mhm. na naigapang lang kami through college. Pero later on nagkaroon ng konting stability dahil nga nakapagnegosyo kami. Pero ano, tama si Doc, yung sakit sa bulsa, like problema sa pera, lagi kong sinasabi, 'pag nag-uusap kami ng wife ko, lalo na 'pag pamilyado, may anak ka na, ang hirap niyang problema kasi isang bagay yung may problema ka sa pera, pero 'pag nagkaproblema ka sa pera nagsasanga-sanga na yan, Yes, 'di ba? yes, yes. Eh, Lagi paano niyang kung nagkasakit ka pa? nagkasakit ka, hindi Paano may mapagamot. aksidente? Tapos, hindi mo mabigyan ng edukasyon anak mo, Hmm, lagi ng mainit ulo ng asawa mo, yes. ang daming problema. So, siguro ano, ang goal namin dito, hindi ko naman masasabing eksperto ako na kaya kong tulungan lahat ng tao, pero ang siguro mababahagi ko yung konting natutunan ko kung paano gawing medyo nasa maginhawa ng konti yung buhay natin. Okey. So, sa hirap ng buhay ngayon, so yung 8 to 5 job ko, kulang ang pera ko. So, paano ko palakihin ang income ko habang, nagtatrabaho ko sa 8 to 5 job? Okay. So, yung financial stability, Hmm, sa opinyon ko lang naman, maraming ibang sagot diyan, tungkol yan sa dalawang bagay. mhm, Una, yung kinikita mo, yung income na sinasabi niyo, Doc. Yun yung una nating pag-uusapan. Pangalawa, kung paano mo hahawakan yung pera. Kasi hindi nagma-matter gaano kalaki yung kinikita mo 'pag lumalabas lang din lahat. mhm, Wala rin, 'di ba, Doc? Hindi mo ma-a-achieve yung stability. hmm, So, sa pagdating sa income, dalawang bagay yan. hmm. Either magtrabaho ka or magnegosyo ka. Okey. Umpisahan natin sa trabaho. Sa trabaho, okey naman lalo na kung masipag ka, loyal ka sa company, nagpapakita ka ng leadership, puwede mong akyatin yung tinatawag na corporate ladder, 'di ba, yung ma-promote ka ng ma-promote. Ang problema lang sa nakikipagtrabaho is, yes, maraming company maganda yung benepisyo, makakapagpagamot ka kung nagkasakit ka, may mga bonus, ganyan. Pero 'pag nakikipagtrabaho ka, ang pinagpapalit mo yung oras mo Yes, dun sa trabaho. yes. Pero ilan lang ba ang oras sa isang araw? 8 hours, 24 hours. Trabaho 8 hours lang. Hmm, Maaring mag-overtime ka, pero hindi ko nga ma-advice yung pag-o-overtime, Doc, kasi halos kakainin lang ng tax yung in-overtime mo, hindi sulit. hmm, Pero kahit na self-employed ka pa, kung pinagpapalit mo yung oras mo sa pera, mhm. 24 hours lang yan, hindi Tama, madadagdagan yan, 'di tama, ba, Doc? tama. So, yun ang problema. Ang maganda sa pagtatrabaho, wala kang masyadong isipin. Yun. Kumbaga, pasok ka, ginawa mo yung trabaho mo, labas ka, okey na. Minsan hindi, minsan sa ibang doktor hanggang sa bahay hinahabol ka pa rin, 'di ba, Doc? O Yes, kaya baka kung yes, pulis boss. ka, Mhm. papatawag ka, may operasyon tayo. Tama, tama, tama. Pero maraming trabaho, 'pag pumasok ka, paglabas mo hindi mo na isipin. Yes, Yun nga lang, limited yung income mo. Kung ano lang fixed, 'di ba? yes, Every month, yes. fixed yon. Ngayon kung hindi na sumasapat, kunyari dumami na yung anak mo, tumaas na yung renta mo, Hmm, dun tayo magkakaproblema ngayon. So, yun. puwede kang sumideline, Mhm. pero ang problema nun, mas malaking pagod, baka yung health mo yung tatamaan. Yun So, na. iisipin natin yon. Ngayon, ano ang alternatibo sa pagtatrabaho? Magnenegosyo ka. Yun. Ang maganda sa yung negosyo, puwedeng unlimited yung kitain mo.
at hindi limitado sa oras. Ibig sabihin kung may agency ka or may mga binebenta ka, minsan kahit tulog ka kumikita ka, 'di ba? Nagtatrabaho pa rin yung mga tao mo nun kahit tulog ka or nabebenta pa rin yung mga produkto mo lalo na kung online mo binebenta. Kahit tulog ka yung Shopee store mo, Mhm. puwedeng makabenta yun. Mm. Yun nga lang ang success rate ng business maliit, Dok. Hindi kagaya ng trabaho na garantisado kinsenas at renta, unless loko-loko yung boss mo at hindi ka niya pinapasweldo, dadating yung pera. Sa negosyo hindi mo alam Ayun. kung darating, 'di ba, Tama, Dok? tama, tama. Sabi nga nila statistically, 5% lang ng mga negosyo ang nagtatagal ng 5 years. Marami namamatay. So, kailangan 'pag pinasok niyo yung pagnenegosyo, number one buo yung loob mo and kaya ng dibdib mo. Yan. So, yun yung mapapayo ko. Kung naghahanap kayo ng income, either trabaho na hopefully high paying, kaya yung bills niyo, pero 'pag hindi na, baka puwede niyong i-explore yung pagnenegosyo. Mm. So, kailan yung turning point na, "Uy, kailangan magnegosyo na ako kasi hindi na sapat." Actually, magandang tanong 'yan, Dok, Hmm, Pero feeling ko, iba-iba yung sagot depende sa tao. Kuwento ko lang, ako personally, kahit papaano may natabi na akong pera sa okey. pagtatrabaho ko Mm, para ang isip ko kahit na sumablay itong pagnenegosyo ko, mm. kahit papaano hindi naman magugutom yung pamilya ko. Yun, may So, tabi, may may tabi na. may tatabi na kahit paano. Mhm. Yun kasi inumpisahan ko pa sa pagkabinata ko na magtabi na, hindi later in life. So, siguro sa mga mas nakababatang viewers natin, puwede kayong kumuha ng clue dun. Kahit papaano may naitabi na. Kasi nga, may negosyanteng nagsabi sa akin, "A happy wife is a happy life." Mhm. Kung maubos yung pera mo dun sa sinubukan mong negosyo tapos nabigo lang, tapos nagkasiraan kayong mag-asawa, parang hindi rin worth it, 'no, Dok? Tama, tama. So, yun, ako yun, tsaka feeling ko bago ako nagnegosyo meron na akong solid idea kung ano yung nenegosyohin ko. Kasi maraming tao ang una nilang itatanong, "Ano bang magandang negosyohin ngayon?" Hmm, Hindi puwedeng sabihin yun ng ibang tao sa'yo tapos gagawin mo na lang. mm, Usually kasi maiisip nila yung mga common, mm, yung meron ng maraming kalaban. mm. Pero para sa'kin ang nakita kong mga negosyante na successful, wala pa yung negosyo, meron na silang nakitang product or service na puwede nilang ibenta. Puwede kong gawing negosyo 'yan. Dun nag-uumpisa, Dok. Yeah, okey. So, ngayon, kapag wala akong experience sa pagnenegosyo, ano yung relatively safe or anong puwedeng pagkakitaan ko para habang nagtatrabaho po ako? Okey, so pinaka-safe sideline muna, Hmm, ako gano'n ang ginawa ko. Nung nagsa-sideline ako, kumuha lang akong side projects para masubok-subukan ko. Nung dumami na yung side projects ko, dun ako kumuha ng ekstrang tao yun. na tutulong sa'kin. Para nang sa gano'n, hawak ko pa rin yung trabaho ko Mhm, at 'pag sumablay man yung isa, mhm. puwedeng ma-maintain ko yung buhay namin Tama, na tama. nagtatrabaho. Oo. So, ngayon nasabi niyo kanina number one kung, paano, kumita ng pera at pangalawa, paano mo naman ang hahawakan yung pera para hindi lumabas? Okey. So, konting clarification lang, 'pag sinabi mong hinawakan mo yung pera, hindi naman yung sakal na sakal, 'di ba? Kasi 'pag naging sobrang kuripot mo, may nagsabi sa'kin, na isang magaling din na negosyante, sabi niya, "Ayokong hinahawakan ng ganyan yung pera, kasi 'pag hinawakan ko ng ganyan, ibig sabihin sarado yung kamay ko, walang papasok." Sabi niya, "Kailangan Galing. banayad lang," sabi niya, na baka bukas ng konti, pero hindi bukas na bukas kasi lilipad lahat yung pera. Pero hindi rin sarang-sara para may papasok, sabi niya feeling ko tama po yung advice na yun kasi kung ikaw po, magnenegosyo at hahawakan mo yung pera, kailangan mo pa ring magpasuweldo ng tao. Hindi puwedeng sobrang kawawa naman yung mga tao na minimum wage na lang yung pinapasuweldo mo. Sa hirap po ng buhay ngayon maawa ho kayo sa mga tauhan niyo kung kayo, negosyante. Kailangan may simpatya ka sa tao and ang kapalit nun usually mas gaganahan namang magtrabaho yung tao sa'yo and habang tumatagal sila at gumagaling sila, mas napapabuti po yung serbisyo niyo. Pero para sa'kin, Dok, simple lang naman, yung unang-una, i-differentiate mo yung needs at wants, Mhm, 'di ba? Yung ano ang kailangan ko, ano yung trip-trip ko lang na gusto ko lang. Sapatos, trip-trip lang 'yan. mhm. Sapatos na pang araw-araw sa trabaho, need mo 'yan, 'di ba? 'Yun puwede mong gastusan. Puwedeng maganda na nga para matibay, 'di ba, Dok? Kunyari pagkain, kung puwede namang dun ka na lang sa bahay kumain kaysa ilalabas mo pa. 'Di 'wag mo ng bayaran ayoko ng pangalan yung restaurant, 'wag mo ng bayaran yun, 'di ba? Pagtiyagaan mo na lang na maghugas ka ng konti ng pinggan, magluto ka, mas matipid yun. Kunyari gadgets, kailangan ba talagang iPhone 15 o iPhone 13, puwede pa. Isipin mong mabuti yung mga yun. So,
iba yung needs sa wants. Number 2, bisyo. Mm. Yan ang unang-unang papatay sa income mo, bisyo. Sabi nga ng isang barkada ko, 3 bagay yung iiwasan mo sa buhay. Number 1, pambababae. Number 2, yung pagsusugal. Number 3, drugs, sabi niya. Yun ang in that order, sabi niya. Pero kung may pinakamalala dyan, sabi niya, drugs. Yun yung wag na wag mong papasukin dahil masisira ang pag-iisip mo, sabi niya. Pangalawa, yung sugal. Dahil wala namang makakatalo sa sugal. So, alam natin, napakatalamak ng online gambling ngayon. So, hinay-hinay lang po kung maglalaro. Mas maganda. Yung kilala ko nga, Hmm. nanalo ng isang magandang kotse siya ngayon. May kotse siya ngayon. Dahil sa online gambling. Matindi, no? O, kaso nabenta na niya yung bahay niya. Nakatira na siya sa kotse. Kotse na lang. Patay tayo dyan. So, sabi nung barkada kong yon na negosyante rin, kung meron kang papasukin sa 3 bisyo na yan, na least harmful, sabi niya, yung pambababae, sabi niya. Kasi yon pwede mong i-dispatch agad. Hindi papatayan, ha? Pwede mong bitawan agad at maari pang magkaayos pa kayo ng asawa mo kahit mahuli ka niya. Pero yung drugs tsaka yung sugal, sabi niya, wasak ka sigurado doon. So, yun po, hopefully maiwasan natin yung mga yan. And, Bisyo. bisyo, Doc. Kahit nga bisyo sa pagkain, di ba? Yes, Pag-gastos. pati yung mga coffee din. May kilala ko. Naku, araw-araw. Tol. Puro sugar pa naman. Yes, saka ang mahal. Mahal na, mas mahal pa yung paggamot mo pag Oo. nagka-diabetes ka. So, yun, iwas bisyo, iwas sa unnecessary. So, ngayon, sa linya mo, anong dapat naming gawin? Kuwari, pwede ba kami mag-YouTube? Pwede ba kaming mag-Google Ads? Ano yung may papayo mo ba na pag-aralan namin? Saan kami pwedeng matuto? Okay. Para sa akin, Doc, yung YouTube okay siya. Kasi lahat ng tao meron expertise, di ba? Katulad nyo, sa physical medicine, rehabilitative medicine, ako sa marketing, mga iba, maaring magaling sa programming, sa pagkakarpentero. Lahat yan pwede mong gawing content eh. Minsan nga kahit patawa lang, di ba, Doc? Yes. Or paglalaro lang ng video games, pwede. So, para sa akin yun, pwede mong subukan tapos low risk siya. Yun nga lang, masasabi ko hindi naman ganun kalaki ang kita sa YouTube. Dito, baka akala ng iba sa atin, napakalaki ng kinikita namin ni Doc. Hindi po totoo yun. Kasi ang 1,000 views, ang katapat lang nun, $1.50 at most $2. So sabihin nyo, ₱100, 110 para sa 1,000 views. Hindi naman lahat ng video namin ni Doc sobra-sobra, di ba? Minsan may nakaka 100,000, minsan wala man 10,000. Sa totoo lang, ang kinikita namin sa monetization dito sa isang buwan, kulang pang pambayad sa gas ni Doc, sa mga ilaw namin, sa aming video editor. Hindi siya ganun ka-profitable unless siguro ikaw ang gagawa ng lahat. So, ay sa marketing. So, paano kami mag-market? Anong ma-market namin? Anong product? Anong dapat namin gawin? Okay. Para sa akin, Doc, pag nagninegosyo ka, ang pinakamahalagang skill marketing. Kasi Yes. iniisip ng marami, minsan nagbigay akong ganyan na seminar sa DTI eh. Iniisip ng marami na mga negosyante, yung produkto ang pinakamahalaga, dapat maganda, dapat unique, ganyan. Yeah, mahalaga yan. Pero secondary lang sa marketing. Kasi kahit gaano kaganda yung product mo, kung hindi mo alam ibenta, walang kwenta yan. Tama. Pero conversely, ang daming mga pangit na produkto pero dahil na market ng maayos, bumebenta, Doc. Isipin nyo na lang, ito, I'm sure makaka-relate kayo, Doc, yung mga pinapahid sa mukha na ang sama pala ng epekto sa mukha, may LED yata o na market ng maganda, nabenta, pero ang daming nasira ang mukha. Yun na. Di ba? Marketing lang lahat yun, Doc. So, kasi kahit na gano'ng kaganda product mo, kaso di ka marunong pakilala sa ibang madla, walang makakabili. Okay? So, ngayon, saan kami pwede matuto ng marketing? Marketing, umpisan nyo sila libre. YouTube, maraming nagtuturo ng marketing. So, aral kayong digital marketing, aral kayong social media marketing. Digital marketing, social marketing. Para sa akin, ang isa pa rin sa pinaka-effective, yung face-to-face o network na marketing. Kumbaga, kung meron, kunyari, kayo, nagtatanim kayo, may bukid kayo, may mga organisasyon ang DTI kung saan may asosasyon yung mga growers ng mga fruits, growers ng mga root crops, ganyan. Attend kayo doon. Kailangan makipag-connect kayo sa ibang tao. Hindi nyo alam kung sino makikilala nyo na kailangan pala ng produkto nyo. So, yun, word of mouth, super important, Doc. Okay. Then,
kunwaring wala kaming mga produkto, ano pwede naming ibenta na digital content na kunwari wala rin kaming skills. Ayoko ring magpakita sa YouTube, sa mukha, sa YouTube 'no. So, anong maipapayo ninyo? Magtrabaho ka na lang. Kung ano, wala kang skills, wala kang produkto, mahiyain ka pa, yun ang pinaka-safe Dok, magtrabaho ka na lang. Ano, hanap ka na lang ng trabaho tapos yun, puwedeng low profile ka lang dun, galingan mo na lang yung trabaho mo, mapapansin din yan ng boss mo, aangat ka rin. Okay. So, anong mga last word mo para sa mabawasan natin ang sakit sa bulsa? Okay, so summary lang, number one, yung income, siyempre 'pag sumikapan natin whether nagtatrabaho ka or nagbi-business ka. Number two, yung mga palabas na gastos, yung mga unnecessary, Tama. bawasan natin. 'Wag naman yung total na sobrang tipid mo na at kuripot, wala ka ng saya sa buhay, iba rin yun Dok, pangit yun. Kailangan minsan pinagbibigyan mo yung sarili mo at mga mahal mo sa buhay, eh. Hmm. Pero ang pinakaiiwasan mo yung tatlong bisyo na sinabi ko, Mm. pambababae, alam niyo Dok, Drugs, ano, drugs, tsaka, gambling. tawag dito, yung gambling. Yes. Dagdag ko lang yung sa pambababae. Dati sinasabi yun sa akin ng mga kaibigan kong negosyante, na malas yan sa buhay. Pero Ah. tingin ko may scientific explanation siya Dok, kung bakit yung pambababae malas sa negosyo. Bakit? Kasi 'pag nambababae ka Dok, lagi kang may tinatago, lagi kang may ine-entertain, alam mo yon, yung lagi kang busy na hindi ka naman dapat busy. Binibigyan mong panahon, eh. Kahit hindi mo kasama yung kabit mo Dok, text ka ng text o ano, tago ka ng tago sa asawa mo, nakaka-stress yun. So, yung sanang bagay na creativity na nabigay mo sa trabaho mo, yung sipag na nabigay mo sa negosyo mo, nababawasan Dok. Kaya Napupunta sa iba napupunta sa iba walang kinahihinatnan. and hindi talaga worth it. Yes. So, masisira pang pamilya mo. So, wag na lang. So, yun lang naman. Live a healthy and disciplined life. Tapos, laging manalangin. And then, yung importante. above all, sipag talaga. Kasi kung hindi mo naman ibibigay yung sipag mo, hindi ka nagpo-produce ng value sa ibang tao, bakit ka mag-expect na may value yung babalik sa'yo? So, hopefully, may natutunan kayo at maging masipag tayo at live a healthy life. So, sa uulitin. Bye!